Welcome sa aking YouTube channel. Mga Choy, pag-usapan natin ngayon ang yung kaibigan ko. Ako sa kanya kasi malapit na siya makauwi ng siguro mag-expire na yung ano niya, work permit dito sa Canada. Mag-expire po yung work permit niya sa Canada. It's next year po, March 2026. Kaya ngayon, yung ano niya, employer niya, gusto talaga ng employer niya na makapag-renew ng Lamia para sa kanila, sa kanya at sa mga kasama niya. Kasi tatlo yata sila na na-hired dito sa Canada. Tapos mag-expire na yung kanilang work permit. Kaya dito po sa Ontario, nasa Ontario po ako ngayon mga Choy. Huwag kalimutan mag-subscribe sa taga Ontario dyan. Or nasa Hamilton City po ako. Sa taga Hamilton City po sa Ontario. Welcome po sa akin channel. Continue po natin mga Choy. Mga Choy, kinausap sila ng employer nila na hindi sila makapag-renew kasi hindi parang pinipigilan mo na ng Ontario yata na hindi pa pwede makapag-release ng LMIA kasi maraming walang trabaho na mga Canadian citizen, mga Canadian, maraming walang trabaho kasi alam nyo man naman yung mga Canadian, mamili yung trabaho, di ba? I-experience ko na yun. Kasi kung bibigyan sila ng minimum, paano sila makabili ng bahay? Sasakyan, importante yan dito, sasakyan, bahay. Kung minimum lang, di ba? Kasi yung Filipino walang pili. Kasi yung sweldo dito, yung minimum dito sa Canada, malaki na yun sa Pilipinas. Kaya yun, sinabihan sila ng employer nila na hindi sila makapagkuha ng Lamia. Kaya ang ginagawa ng employer nila, it's mag-support na lang sa OINP yata dito sa Ontario. Kaya yun, nag-process sila dali-dali kasi 1 month lang yata yun, 1 month lang yata yun. Kaya yun, pinasa niya, hindi pa nga pa siya naka-self-pip eh. Yung self-pip or IELTS pa yun, tawag yun, basta yun. Kaya mga Choy, yun, nagpa-process ka siya kasi yung work permit niya at yata it's 18 months yata. Parang 18 months yata yun. O 18 months. O parang 18 months yata. 18 months. Tapos nag-email siya, may consultant kasi kami. Nag-ask siya ng consultant na magpatulong na magpa-add siya ng 6 months para maging 24 months or 2 years. Kaya nag-process siya. Tapos nag-strike naman yung parang RCC ba yun? Ano ba yung nag-strike? Basta may nag-strike. Tapos nag-process na siya. Tapos ilang months or 2 months yata dumadaan o 1 month yata o mahigit na 1 month. Nag-email na naman yung consultant niya na mag-process naman din siya ulit. Kahit nag-process siya kasi parang siguro yung pizza, yung date na ipasa niyo sana yung una niyang pinadala. Kaso strike po yung yun mo para hindi ko basta nag-strike na yun. Kaya hindi nakaprocess na yung consultant. Kaya ngayon pinadala na naman siya ulit para makaprocess siya, para makapa-extend siya ng 6 months. Kasi yung permit niya is 18 months lang yata. Kasi ako 2 years lang po ako. Kaya mga Choy, malapit na siya. Alam mo naman, next year, March, kung sana mapili siya ng OINP para makapag-apply siya ng PR. Kasi nawa din ako sa kanya kasi di ba? Pareho lang kami doon sa Pilipinas, di ba? Kilala ko siya doon sa Pilipinas kasi magka-work kami, naging crew chief, na-promote hanggang naging manager. Batch ko pa din siya hanggang pagdating na dito din sa Canada. Malapit lang kami dito sa Hamilton, sa Ontario. Kaya mga Choy, hindi talaga makapagbigay ng LIME si Canada ngayon. Mahirap na talaga. Siguro lang like mga skilled like mga mechanics, yung mga tin-wheelers siguro mga Choy, or mga like trabaho ng hospitals, yung mga ganyan, di ba? Pero kagaya namin, mahirap na. Kaya
hanggang nang dito sa Canada, kasi alam mo naman yung mga Choy, yung mga Canadian puti, ayaw nila ng minimum. Tapos kapag magtrabaho naman sila mga Choy, kung ano ang sasabihin mo sa kanila, yun din ang gagawin nila. Like, for example, hindi kagaya ng mga Pilipino, mga Choy. Ang Pilipino, kagaya ako magtrabaho, di ba? Like, ilagay ako dito, gawin ko yan, diyan. Pero wala na akong ginagawa. Pwede akong parang flexible ba? Initiative, yung mga Pilipino. Kung wala naman akong ginawa, tumulong. Sila, kung wala silang gawin dyan, magtayo lang sila. Kasi, yan lang ang sinasabi sa kanya na, yan ang gawin mo, dyan ka. Dyan lang talaga sila. Hindi yan pwede tutulong, ganyan. Mga initiative ba? Wala yung mga puti, mga Choy. Hindi kagaya ng mga Pilipino. At saka yung mga ano din, mga ibang lahi, like yung Bombay, di ba? Ganyan din sila yung Bombay. Kung ano, grabe. Alam mo, dito, trabaho ko. Nakairita kasi, di ba? Same lang kayo ng posisyon, di ba? Okay lang. Pero, same na, wala siyang ginagawa. Ako may ginagawa, di ba? May ginagawa ako, tapos, sabi niya yung Bombay, di ba? Pakiano nga. Pakikuha. Kahit may ginagawa ako, siya wala, di ba? O, di ba? Pilipino tayo, parang bawal sa atin magno, di ba? Pilipino tayo eh. Kaya, ginagawa ko yun. Oh, sige, walang problema. Pero sa isip ko, grabe no? Kahit wala siyang ginagawa, ako pang yang inuutosan, di ba? Nga may ginagawa ako. Parang wala silang yun, ganyan talaga sila. Tapos kung meron yung boss, grabe. Yung putak yung mga ganyan, di ba? Ganyan. Pero kung wala, hindi sila tumutulong, ganyan. Parang ganyan talaga. Yan ang hirap ito, di ba? Then, mga Choy, gusto naman talaga ng mga Canadian, ng mga employer na mag-hire ng mga Filipino. Kasi yung mga Filipino, mga Choy, talaga, hardworking, may initiative, di ba? Hindi gaya ng mga ibang mga lahi. Kasi yung ibang lahi, naman, alam niyo naman, di ba? Magtrabaho, ganyan. Kaya mga Choy, naawa ko sa kaibigan ko. Ako naman siguro, kasi malapit next year pa, 2028 kung mag-expire. Siguro darating din ng point na same sa kanya na iniisip mo, malapit akong uwi, baka hindi ako makapag-renew, baka hindi ako makapag-PR, di ba? Para sa akin, sa ngayon, inisip ko, okay lang siguro hindi ako makapag-PR, di ba? Siguro sa kanya na lang yung kaibigan ko makapag-PR, di ba? Kung pwede lang ipasa, di ba? Sa akin, kung gusto ko talaga umuwi na sa Pilipinas kasi mga Choy, miss na miss ko yung family ko, mga Choy. Kaya mga Choy, kung dalangan ko yung sa Panginoon na yung kaibigan ko sana mapili siya, mapunot siya para makapag-apply siya ng PR. Makalaki kasi yung points, mga Choy, kapag ikaw ang mabunot, mga Choy. Laki yung points, mga Choy. Grabe. Sana hindi siya makauwi kasi alam mo mga Choy, sana hindi siya makauwi mga Choy kasi 2028 pa ako, di ba? Makauwi nang mag-expire yung work permit ko. Tapos yan, next year na, March. Kasi kapag di-off ako, tapos di-off siya, nagpasyal, pumunta kami, naglakwat siya. Kasi di-off kaming dalawa lang kasi. Kasi sa Cebu, matagal na kami makilala, mag-best friend. Tapos kasama kami yung nag-rent kami ng kwarto doon. Kasama kami, ganyan. Parang close na talaga kami mga Choy. Yung kaibigan ko mga Choy, nandito mga Choy. Kaya sana, makapag-renew man or makapag-PR na or makapag-apply siya. Kasi hirap kasi dito mga Choy kapag wala kang masyadong kilala, di ba? Like, matagal na kami nakilala kaysa bagong nakilala mo, di ba? Alam mo ano yung galit niya, ano siya, di ba? Kaya mga Choy, sana mga Choy, panalangin natin siya na makastay pa siya dito sa Canada mga Choy, or ma-extend lang ng 6 months mga Choy. Kasi gusto din niya makatayo siguro ng bahay. Tapos yung anak niya, bata pa mga Choy. Kaya mga Choy, hanggang dito lang mga Choy. At huwag kalimutan subscribe at like sa mga videos. Buhay ka na mga Choy. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times.